At upon checking ko, ayan, may nakita ko doon sa sulok. May itlog mga kaibigan. Ito pa pala mga kaibigan, kanina nung papunta ako dito sa ating mga kulungan, pagsilip ko dyan sa ating dalawang pabo, ayan, may nag-egg drop na sa kanilang dalawa. Magandang araw muli mga kaibigan, tayo nagbabalik dito sa aming backyard at sa aking YouTube channel. So ito nga, magpapakain tayo ng ating mga alaga. At meron tayong mga good news ngayong araw dahil nagsipag-itlog na yung ating mga alaga. At napakagandang indikasyon yon na maganda ang kanilang kondisyon. At samahan niyo ako para makakuha din kayo ng tips and advices. So ito pala mga kaibigan, bali pinasting ko sila kahapon yung ating mga pabo dahil sasanayin ko silang kumain ng ating superworm. So para kainin nila to, kailangan gutumin natin sila para ma-practice natin sila na mapamiliarize dito sa ating mga superworm. So ganun yung prosesong ginagawa ko mga kaibigan kapag may bago akong gagawin sa kanila o ipapakain. So ito titignan natin kung kakainin nila. Ayan gaya doon sa pato nung nakaraan mga kaibigan, medyo ilang sila dahil nga gumagalaw yung ating mga superworm. Pero once na natikman na nila yan, ay doon natin makikita kung kakainin nila. Dito muna tayo sa ating mga native chickens mga kaibigan. Ayan, titesting natin ulit tong ating superworm. Doon sa pabo medyo ilag sila dahil nga gumagalaw, pero dito sa native sigurado tayo natutukain nila agad to. Ayan, kinuha agad mga kaibigan. Taga-agawan pa nila. So ganyan lang mag-introduce ng bagong patuka sa kanila mga kaibigan. Pinasting ko lang din sila kagabi para ngayong umaga gutom na gutom sila. So lalagyan na natin. Ayun. High in protein yan mga kaibigan, kaya siguradong mabubusog sila dyan. Ayan mga kaibigan, dito naman tayo sa ating native rooster. So nilalagay na ng anak ko yung mga superworm sa feeder para hindi gumapang sa lupa. Ayan mga kaibigan, kinakain niya rin. Basta native talaga, walang tinatanggihan na pagkain yung mga yan. So meron na tayong alternative na patuka sa ating mga alaga. Gagawin siguro natin to mga 2 or 3 times a week. Depende sa mapuproduce nating superworm mga kaibigan. Kasi sa ngayon limited pa lang yung napuproduce ko dahil nag-iipon pa lang ako ng mga beetles na pang breed natin para makaproduce ng maraming superworm. Yan mga kaibigan, naubos na ng tandang natin yung mga superworms. Papainumin na lang natin siya mamaya ng tubig. Ayan mga kaibigan, tapos na natin pakainin yung ating mga manok. Kaya yan, bibigyan na natin ng inumin. So inuna ulit namin tong tandang na native. So ganun lang yung practice namin mga kaibigan para masanay silang kumain ng mga introduce natin na bagong pagkain, lalo na yung mga live. Kailangan ipasting natin sila kahit isang beses lang para magutom sila at magustuhan nila yung ibibigay natin. Ayan mga kaibigan, andito nga tayo sa breeder area ng ating mga pato. At nagulat nga ako nung makita ko yung nasa gilid ng ating kulungan. Ayan mga kaibigan, meron ng itlog doon sa sulok. So ang gagawin ko ngayon, lalagyan natin sila ng nesting basket, temporary, para may mapangitlogan lang sila. So meron kasi akong ginagawa mga kaibigan, yung frame na kahoy tapos magiging pader niya yung kawayan para mas matibay at mas matagal. So kung natatandaan nyo yung pangitlogan nung unang inahin natin, doon muna natin ilalagay yung itlog at ipapasok natin dito sa loob. Magpapalit pala tayo ng tubig ng ating mga pato mga kaibigan
Ayan, kulay itim na. Dahil nga mahilig silang magsudsod ng lupa tapos iinom. Yan lang naman yung maintenance ng mga pato mga kaibigan. Regular dapat nating palitan yung kanilang tubig. Kailangan malinis pa rin kahit papano at hindi mag-amoy putik para hindi sila mamaho dito. Minsan kasi kapag sobrang tagal na nung tubig nila, nag-aamoy burak at yun yung nangangamoy. At kailangan dry din dito sa paligid hanggat maaari, yung hindi nagpuputik para hindi sila bumaho. Sa ngayon maganda naman yung sitwasyon dito sa kanilang kulungan. So kapag nakapaghukay na tayo doon sa ating fish pond, tatambakan natin to para yung buhangin yung mailagay natin dito at hindi sila masyadong magputik. Ayan, lalagyan na natin ng tubig mga kaibigan. Ayan, malinis na ulit yung kanilang inumin. Kapag may budget tayo mga kaibigan, bibili tayo ng molasses. Haluan natin kahit paminsan-minsan para may sustansya rin silang nakukuha. So ganyan lang yung ginagawa namin mga kaibigan. Once a day, tuwing hapon pinapalitan namin yung tubigan nila para malinis pa rin. At tignan nyo naman yung balahibo nila, matingkad. Hindi katulad nung hindi naasikaso. Pangit yung itsura nila mga kaibigan, parang dry yung katawan nila. Ayan, at namumula din yung kanilang mga muka. Ayan, pag may nakita silang ganyan tubig na bagong lagay, pupuntahan nila yan at susudsudin nila yan, iinom agad yan. So ganyan lang naman yung mga pato mga kaibigan. Hindi naman sila ganon kahirap alagaan. Ayan mga kaibigan, ganyan na muna yung ginawa ko sa ating pangitlugan ng pato. Dahil sira na yung nesting area nung unang inahin natin, nababasa kasi yun ng ulan kaya nabulok. Hindi na pwedeng ilagay dito mga kaibigan dahil baka madaganan yung pato natin. Kaya ganyan na muna yung dati nilang kainan na planggana. Tapos nilagyan natin ng beddings na tuyo na dahon ng saging. So temporary yan habang ginagawa ko pa yung magiging nesting area nila. Ito pa pala mga kaibigan, kanina nung papunta ako dito sa ating mga kulungan, pagsilip ko dyan sa ating dalawang pabo, ayan, may nag-egg drop na sa kanilang dalawa. Kung mapapansin nyo, nakaupo yung inahin. Ibig sabihin kasi niyan mga kaibigan, nagpapasampa na siya. Parehas, wala pang male dyan mga kaibigan, parehas na female yan. Kasi hindi pa nakakabili ng barako para ma-breed na natin sila. Ganyan ang indikasyon mga kaibigan kapag ready to breed o gusto na magpasampa ng mga hen natin. Nakaupo lang sila. Kapag nilapitan natin, hindi sila gumagalaw. Tatayo lang yan pagkakain o kaya iinom. Pero mas madalas silang nakaupo lang. So sayang mga kaibigan, di pa natin ma-breed. Kasi nga wala pa tayong barako. Medyo may kamahalan din kasi yung presyo kaya hindi pa ako makabili sa ngayon, nag-iipon pa. Pero kahit ganun pa man, nakakatuwa dahil meron na tayong panibagong paparamihin kapag dumating yung ating barako. Maraming salamat muli mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa aming munting backyard at sa aking YouTube channel. Sana nag-enjoy kayo sa ating munting video ngayong araw. Sa susunod na vlog mga kaibigan, may mga papakita pa ako sa inyo na nakakatawa na pangyayari dito sa aming backyard. So sana hindi kayo magsawang magsuporta at manood. At wag na rin kayo mag-skip ng ads mga kaibigan. Maraming salamat sa mga solid subscribers na palaging nakasuporta. At sa mga silent viewers natin, maraming salamat po. So hanggang dito na lang ang ating video for today mga kaibigan. Muli maraming salamat at ingat kayong lahat and God bless us all.